proposed policy na sinasabi ni dating Senator Enrile, yan ang mangyayari niyan, that is in effect parang binubusalan mo yung ability ng iyong mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing sa gobyerno. No, that is a form of suppression, no, of their freedom to actually air their grievances. No, so ano yan Admar, gawain yan ng mga diktadorya di ba? Yan yung mga ganyang galawan. Yung remittance, unang-una, ano bang pakinabang ng Pilipinas sa remittance? Hindi naman yan direktang ibinibigay sa pamahalaan, sa mga kaanak pala yan ibinibigay ng mga OFW sa pamamagitan ng iba't ibang mga remittance center, through online banking ba o kung ano-ano man? Alam mo Admar, yung topic ng remittance napakalapit yan sa akin. Yan naging topic yan ng aking dissertation nung ako'y nag-aaral ng aking doctoral dito sa Canada. So yan yung naging aking dissertation topic. Kaya sa among sa mga development economics issues, yan ang pinakamalapit sa akin. Ngayon sa tanong mo na kung ano ba ang epekto nito sa ating bansa, malaki po. Kung titingnan po natin over the years, ang remittances po umaabot yan ng around 9% po yan sa ngayon ng ating gross domestic product. Napakalaki po niyan. Parang kulang-kulang 10% po yan ng ating ekonomiya, which is quite substantial. Ang remittances po, mga kababayan, yan po ang pumupuno sa paggastos ng mga OFW families natin. Kaya po sila nakakapagpaaral ng kanilang anak. Yan ay ginagamit po nila yan sa pagsisimula ng maliit na negosyo. Ginagamit po nila yan sa kanilang pang-araw-araw na consumption, yung araw-araw na spending nila. So napakamalaki po ang ambag niyan sa ating ekonomiya. Alam mo Admar, yung direct effect niyan makikita natin sa spending. So nabanggit ko nga kanina, ang ating gross domestic product, yung kabuuan ng value ng produksyon ng ating ekonomiya, nasa around 9% yan remittances. Yan yung parang tinatawag nating direct ang epekto. Pero meron yan Admar na mga second order or higher order effects. So ibig sabihin nito is halimbawa, kapag itong OFW family nagsimula ng isang maliit na negosyo gamit yung remittances, syempre mag-hire yan ng mga tao para magtrabaho sa kanila. So nakakalikha ito ng trabaho Admar. Hindi lang yun, itong remittances malimit sa may mga pamilya at may mga anak, ginagamit ito sa pang-tuition, pang-tusto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nakikita natin na nakakatulong ang remittances sa pag-develop ng tinatawag nating human capital. Yung pagpapaaral, pag-training ng ating mga susunod na henerasyon, at yan ay nakaka-apekto sa pangmatagalang paglago ng ating ekonomiya. So, and considering na ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalaking labor exporting country sa daigdig, marami tayong pinadadalang manggagawa. Meron tayong sea-based at meron tayong land-based. In fact, sa remittances, Admar, makikita mo sa datos, meron tayong sea-based remittance at meron ding land-based remittance. Given yung ating napakalaking porsyento ng populasyon na nasa labas ng ating bansa at mga OFWs, talagang napakalaki po ng ambag ng mga ito sa ating ekonomiya, Admar. At itong 1 week, kasi alam natin, ano ba yung sahuran sa sa overseas? Yan ba ay 15 days, every 50th day, 15th day, 30th day? Ilang beses ba sila mag-limit sa sahod? Depende sa trabaho mo kasi yan, Admar. So pag ikaw ay salaried na empleyado, usually yan 15 katapusan, every 15 and 30. Meron din every 2 weeks. Merong ganong sahuran sa US at sa Canada. Sa Europa meron din yan. Every 2 weeks. Usually kada Huwebes. Kada ikalawang Huwebes. So ibig sabihin sa isang buwan, 2 beses ka rin sa sahod, pero hindi 15-30 o katapusan. Meron din naman, Admar, na weekly silang sumasahod. Ito usually yung mga part-time o kaya yung mga nagtatrabaho sa mga yung mga tinatawag nating agency, yung mga temp. Tawag namin yan dito, yung mga temp workers. Marami dyan mga weekly ang sahuran. So, pero ang nakararami, Admar, yung mga sumasahod ng 15 katapusan. Yan yung mayorya ng mga manggagawa. Yan yung
yan yung mode, no, ng kanilang pagtanggap ng sahod in terms of sa mga petsa ay nasa bi-weekly, no, or bi-monthly yan, at yan yung tawag sa wikang Ingles. So mayroong bi-weekly at mayroong bi-monthly at mayroong ding weekly. Mhm. And sa pagkakaalam mo ba, ilang beses ba sila nagpapadala? Yung usual, isang beses lang sa isang buwan? Or sabi mo nga, bi-weekly ba? Saan bang mas nakararami? Kasi ang alam ko niyan, lalo pag nakakausap mo yung mga kababayan natin, especially taga Hong Kong, ang daming mga Pilipino doon. Maabot talaga sila sa punto na sila magtitipid sila doon sa kanilang lugar para mas makalaki-laki yung kanilang maibigay, maipadala dito sa Pilipinas, na minsan naman yung mga kaanak nila sa Pilipinas mas waldas pa gumamit ng pera kaysa sa doon kung saan galing po yung pera, Doc. Depende, Admar, kasi kung halimbawa kung land-based or sea-based Doon sa mga sea-based, sa ating mga seaman, yung ating mga marino, ang nangyayari dyan usually is direkta dumarating sa mga pamilya yung sahod, no? Doon usually sa asawa or sa anak, kung sino man yung nakakatanggap, no? Kasi yung mga seaman natin, meron silang free accommodation. Kung nasa barko ka, libre na yung stay mo doon, libre na yung pagkain mo. So kumbaga, wala ka ng gasto sa board and lodging. So napakalaking porsyento ng kanilang sahod talagang direkta na pupunta sa kanilang mga kaanak, no? At yan depende sa mga barko rin, sa mga company, no? Usually yan, once a month, meron ding bi-weekly or bi-monthly, meron ding ganon. Doon naman sa mga land-based na remittance, yan depende, no, sa sitwasyon nung nagpapadala. So halimbawa, nagbabayad pa siya ng kanyang upa dito, or nagbabayad siya ng mortgage, o kung meron siya mga paggastos dito, tama ka, Admar, no? Yung ating mga kababayan nagpapadala ng remittance, usually talaga nagtitipid yan sila para meron silang maipadala sa kanilang mga kaanak. Kahit na napakapayak at simple lang yung kanilang pamumuhay dito, no, nagtitipid sila, pero yung kanilang mga kaanak na tumatanggap ng remittance ay talagang maginhawa yung kanilang buhay dyan sa Pilipinas. So, yan yung nakikita nating sakripisyo, Admar, ng ating mga OFW, mapa sea-based man yan or land-based na mga OFWs, no? Now, in terms of dun sa amount, no, maganda nabanggit mo, Admar, yung amounts na sinesend nila, no? Depende rin yan sa trabaho ng OFW. Kasi may mga OFWs na medyo hindi naman kalakihan din ang sahod. Meron mga OFWs na malaki ang sahod, no? Usually, ang nakikita natin dito in terms of percentage, lumalaro ito, Admar, sa somewhere between 30 to 70% ng kanilang sahod ang ipinapadala dyan sa Pilipinas, no? Somewhere between 30 to 70%. Depende yan sa circumstance nung nagpapadala. So nabanggit ko nga kanina, kung halimbawa, ikaw ay isang nag-OFW and yung iyong employer ang nagbabayad na ng inyong accommodation. So kumbaga libre na yung board and lodging mo sa bansang pinagtatrabahuhan mo, mas malaki yun ay ipapadala nila, no, sa kanilang mga kaanak. No, ayon sa mga pag-aaral, umaabot yan as much as 70% ng kanilang sahod. Doon naman sa mga OFWs na gumagastos sila dito, no, kung nagbabayad sila ng renta, medyo maliit yun na ipapadala nila, no? Pero lumalaro yan somewhere between 30 and 70%, Mark. May kaibahan pala yung personal remittances sa cash remittances? Yes, may kaibahan yan. So yung cash remittance, yung personal remittance, yun yung mga pinadadala through the banking system. Mm-hmm. Yung isang klase, it includes also remittances sent in kind. So maliit lang yung difference niya, Admar, no? But usually kino-consider natin diyan as a measurement natin is yung cash remittances, kasi yun yung sinasabi na klase ng remittances na pumapasok sa ating banking system. Alam mo, Admar, meron pa nga tayong tinatawag na informal remittance. Mm-hmm. Kasi yung binanggit mo na yan, yung dalawang klase na yan, yung personal at saka yung cash, yan sa formal remittances yan yung mga remittance na nare-record ng banking system. So, alam ba, nagpadala ka through, let's say, yung mga company, yung mga, alam na natin, kung nababanggitin yung mga company. No? Kasi yung mga company na pwede ka magpadala ng pera, kahit na yung apps, no, sa cellphone na pwede ka magpadala, yan nare-record yan ng Bangko Sentral.
pag na-record nila yan, papasok yan doon sa tinatawag nating formal remittances. Pero meron din admar na mga remittances na hindi dumadaan dyan sa channels na yan. No? So halimbawa, merong uuwi ng Pilipinas, no? At nakisuyo ka, nagbigay ka ng pera doon sa taong yun at nakikisuyo ka na pagdating sa Pilipinas, ibibigay doon sa kaanak mo. Hindi yun dumaan sa admar, hindi yun dumaan sa formal channel. So hindi yan madedetect ng Bangko Sentral. So kasama yan doon sa tinatawag nating informal remittances. Nung araw, admar, mas malaki ang informal remittances kaysa sa formal nung araw. Kasi nung unang panahon, hindi pa naman well-developed yung financial system natin dyan sa Pilipinas. No? Kailan lang ba nagkaroon ng mga apps na pwede ka magpadala? Kailan lang ba nagkaroon ng mga wire transfers? No? So, kumbaga, that is a fairly recent phenomenon. Nung unang panahon, ang style dyan, admar, pag nagpapadala, either yun nga, nabanggit ko kanina kung may uuwi, makikisuyo ka, or isinisingit nila yan sa balikbayan box, admar. So pag nagpadala ng balikbayan box, isinisingit nila yung mga pera dun sa mga gilid ng karton. Okay, tinatago nila yan sa loob para pag natanggap ng pamilya, hindi alam kasi syempre alam mo naman dyan sa Pilipinas, may mga cases na binubuksan yung mga balikbayan box. So nung araw, ang ginagawa dyan ng mga nagpapadala, tinatago nila yan sa mga damit, tinatago nila yan. So binuksan yung kahon ng mga kamag-anak, alam nila kung nasaan yung pera, makukuha nila yan. Meron din nagpapadala, admar, sa mga cards. Alam mo kung naabot mo yun, admar, halimbawa, meron kang kamag-anak sa abroad, papadalang ka ng mga let's say $20 o $50, pero nilalagay nila sa loob ng mga birthday card. No, sa halimbawa, birthday mo, admar, padadalang kita ng let's say $20, ilalagay ko yun sa birthday card, sisend ko sa iyo. So may mga ganong pamamaraan, pero hindi na siya ganong ka-common ngayon kasi nga well-developed na yung ating financial system as far as sending remittances are concerned. Meron tayong datos dito, Doc, no? Mula mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Unahin lang muna natin itong personal remittances in billion US dollars ito, ha? Malinaw ba siya kung makikita ba natin? Ano ba yan, admar? Monthly ba yan? Merong monthly dito mula January 2021, yung nasa pinakadulo, okay, sa kaliwa, at hanggang December 2024. Okay, sa December 2024, for the month of December 2024, umabot po sa 3.73 billion US dollars ang atin pong personal remittances na nakolekta. Hindi pa nakolekta, pinadala. Mas mataas ito compare dito sa December 2023 na 3.62. Iba-iba yung niya paiba-iba yung kanyang graph niya, pero kapansin-pansin na tumataas din siya, lalo na sa mga panahon ito. So idagdag mo na siguro dito yung mga inflation, no? Admar, kasi yung graph na yan, nakikita natin, kung monthly kasi yung remittances mo, may seasonality kasi yan. So ibig sabihin ng seasonality, may mga buwan na mataas yung remittances, may mga buwan na mababa. So halimbawa kung magpapasko, ang nangyayari kasi nagpapadala talaga ng pera yung ating mga OFWs. Kaya pala parang siya, parang uniform lang yung niya, yung pagkaka-drawing ng graph niya. Correct ka dyan. So may seasonality siya. Pero makikita mo may mga buwan na hindi masyadong malaki yung remittances na pumapasok. No? Usually, admar, pag magpapasukan. No? So tingnan mo yung mga buwan dyan na magpapasukan. April yung kasi nandito. pagbabayaran ng tuition. No? Pagbayaran ng tuition, makikita mo yan, tumataas yan. Pag halimbawa, magpapasko o kaya pagka may mga piyesta opisyal, no? Tumataas yan, no? So may ganung yan, may ganung dynamics yang remittances. Pero kung titingnan mo, admar, sa pangkalahatan, yung trend niyan is pataas ng pataas, no? So ibig sabihin yan is over the years, no? Makikita mo na overall na dumalaki, no, yung mga remittances na pumapasok sa ating bansa. That is driven in part by kasi mas marami rin yung mga OFWs na lumalabas, yung mga OFWs na nade-deploy. So kapag tumataas at dumarami yung mga OFWs na nade-deploy, syempre lumalaki din yung remittances. Sabi dito sa press release ng BSP last February 17, cumulative remittances also reached a record high of 38.4 billion
38.34 billion pesos noong 2024. Mas mataas ito ng 3% kumpara sa 37.21 billion pesos na na-record noong 2023. Okay? At nakapag-contribute ito, sabi dito, the full year 2024 remittances represented 8.3% and 7.4% of the country's GDP, gross domestic product, and gross national income or GNI. 8.3 sa GDP, 7.4 sa GNI. Pag mga ganito pong mga porsentuhan, malaki ang contribution talaga sa remittance. Oo, malaki yan, Admar. No? Just imagine kung mawawala yan sa ating ekonomiya. No? Bababa ang level, no, ng value ng production ng ating economy. Kasi nga, na malaking porsyento dyan ay nanggagaling sa spending ng mga OFW families. Ano? All of that can be traced back dun sa spending ng mga nakakatanggap ng remittance. Yun yung nagdadrive nung yung remittances sa ating ekonomiya, Admar. No? So malaki talaga yan. Parang halos 10% na yan ng ekonomiya. So that is really a substantial amount. Dito naman tayo sa cash remittance, Doc, no? Meron din silang figure kung pwede natin maipakita. Doon mismo sa cash remittance, halos same lang siya. Ang pinakadulo niyan, 3.38 billion US dollars sa 2024. Mas mataas din siya sa 3.28 billion dollars noong 2023. Yung kulay asul, land-based. Yung kulay yellow naman po ay sea-based. Siguro ito yung mga seaman. So mas malaki po yung contribution ng mga nasa land-based kumpara sa mga seaman. Kasi mas maraming land-based OFWs, Admar, compared sa sea-based OFWs. No? Mas malaki yung mas maraming land-based talaga. Yan yung nagdadrive nung difference nung dalawang yan. Opo. Pero anong masasabi mo doon naman sa naging banta ni Enrile? Na paano kung ang Kongreso ganito ganyan, patawan kayo ng tax ganito ganyan? Ano masasabi mo sa mga ganong approach naman ng government, no? Kasi may tuturing natin siyang opisyal ng gobyerno imbis na pakinggan yung mga hinaing, kasi alam natin kung ano yung pinaka-reason bakit umabot sila sa punto na mag-zero remittance sila. Pero ganun yung parang naging tugon. Anong masasabi niyo po dito, Doc? Alam mo, with all due respect kay former Senator Enrile, no, I think that kind of announcement or reaction, no, dito sa nangyayari nga in terms of dun sa sinasabing zero remittance week, I think what it does is more harm, no, sa gobyerno ni Marcos Jr. than good, no. Mas nakakasama ito kasi ang magiging epekto nito, Admar, is kapag tinuloy ito ng gobyerno, ang mangyayari nito is mababawasan yung dami ng remittances na pasok sa ating bansa lalo, no? At hindi lang yun, malamang magdadrive ito into informal remittance channels. Nabanggit ko nga sa iyo, Admar, kanina, di ba, merong formal tsaka informal. Kasi yung mga kababayan natin, kailangan pa rin nila ng, lalo ng OFW families, they still need the remittances. So kung may mga taxes, no, kung merong mga kung ano-ano pang gagawin nilang restriction dyan in reaction na dito sa proposed, no, na zero remittances week, ang mangyayari ito, it will drive remittances from formal to informal channels. At kapag nagpunta yan sa informal channels, ang mangyayari nito is magkakaroon ng parang black market for sending remittances, which means na posible na makakarating pa rin ng remittances sa ating bansa pero hindi yan papasok dun sa Bangko Sentral, no? So kumbaga maiisahan lang din yung gobyerno. Ganun ang mangyayari dyan. Babalik tayo dun sa dating gawin, no, na makakapagpadala ka pa rin ng remittances pero hindi na dadaan sa Bangko Sentral. So posible pa rin mangyari yan. So what it will do, Admar, is that itong sinasabi nito ni dating Senator Enrile is they're just gonna shoot themselves in the foot, no? Ito sa kanitong pronouncement na ito, and it will just do more harm than good sa ating economy. Alam mo, Admar, yung zero remittance na yan, that is a form of protest, no? In fact, that is a form of a peaceful protest. Walang violence dyan, Admar. Walang inciting to sedition dyan. That is a simple
reaction, no, ng ating mga kababayan. In their own little way, pwede nilang maiparamdam sa gobyerno yung kanilang sentimiento in terms of yung nangyayari ng pampolitika dyan sa Pilipinas, Admar. So, I think yung mga ganyang klaseng proposed policy na sinasabi ni dating Senator Enrile, yan ang mangyayari niyan, that is in effect parang binubusalan mo yung ability ng iyong mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing sa gobyerno. No, that is a form of suppression, no, of their freedom to actually air their grievances. No? So, ano yan Admar, gawain yan ng mga diktadorya Di ba? Yan mga ganyang galawan. Yung ganyang sinasabi ni, with all due respect kay dating Senator Enrile, who by the way, was who used to work for the father of Marcos Jr. during martial law. Yeah, yung ganyang klaseng galawan, that is a form of suppression of freedoms ng mga mamamayan. Yan galawan yan ng mga otoritaryan na gobyerno at galawan yan ng mga diktador, Admar. Opo, wala ding itong kaibahan parang kagaya sa tigil pasada ng mga parang ganun, hindi mo sila mamamasada yung mga tsuper dahil ang kanilang protesta naman, it's either sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina o di kaya dito pagtutol sa PUV modernization, Doc. Alam mo, dapat nga ginagawa dyan ng ating mga OFWs, Admar. Dapat dyan, rotating pa nga yung zero remittance na yan. Kasi di ba ang proposal nila, Admar, 1 week lang, 1 week from the birthday of PRRD, 7 days yan na zero remittance. Ang mas maganda dito, Admar, is gawin nila yan na rotating. No? So, ibig sabihin ng rotating, halimbawa, susunod na linggo, ang hindi mo na magpapadala, North America muna. So susunod na linggo, ang hindi mo na magpapadala, Europa. No? And after that, Middle East. After that, Hong Kong or East Asia and so on. Ang nangyayari ang rotating, no, na zero remittances weeks. Weeks hindi isang week, weeks. Zero remittances weeks hanggang mapauwi si former President Duterte. So I think that would send a much more powerful message to our government, no, in terms of yung gusto ng ating mga OFWs, yung nakikita nila na hindi magandang nangyayari, no, sa politika sa ating bansa. I think that would send a more effective message rather than yung isang linggo lang. No? And again, this is not in any way, shape, or form trying to incite violence. Kasi nga, a remittance boycott is a form of a peaceful protest. No? Peaceful yan. Walang masasaktan dyan. In fact, ang magsasakripisyo pa nga dyan, Admar, yung mga OFW families kasi mapapaliban yung pagtanggap nila ng remittance. So kumbaga, ang merong sakripisyo dito yung ating mga recipients, yung mga pamilya, pero syempre kailangan din ma-air yung grievances ng ating mga kababayan. So dyan natin makikita, Admar, na kung gaano ka-powerful, no, yung ating mga OFWs. Ang ating mga OFWs, yan ang ating mga bayani. These are our heroes, no? Hindi gawain sa mga heroes yung ginaganyan, yung pabigyan mo ng taxes, aalisin mo yung mga benepisyo at kung ano-ano pa. Hindi ganyan ang pagtrato sa mga bagong bayani, Admar. Nabanggit ko nga kanina yung ganyang galawan yan ng mga diktador, galawan yan ng mga authoritarian governments. And clearly, based sa nakikita natin sa nangyayari, it's very clear to us now at itong rehimen ni Marcos Jr. is clearly an authoritarian government ito, Admar. Based sa nakikita natin. Sabi nga nung isang komentar dito na bakit kayo ganyan ang trato nyo sa OFW na unang-una sa lahat, pera namin ito at kayo ay sinasahuran din mula sa pera ng taong bayan. Oo, Almar, maidagdag ko, tama yung comment na yan. Kasi hindi naman pera ni Yusek Claire Castro. Hindi naman yan pera ni dating Senator Enrile. Hindi naman yan pera ni Marcos Jr. Yan ay pera na pinaghirapan ng ating mga overseas Filipino workers. Sila yung mga nag-overtime, sila yung mga gumising ng maaga para magtrabaho, sila yung mga nag-commute mula sa kanilang bahay papunta dun sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sila yung mga nakikisama sa mga banyaga sa kanilang mga trabaho. Sila yung mga nag-aalaga, Admar, ng mga banyaga na matatanda or mga bata. Imbis na alagaan nila yung kanilang sariling magulang o kaya yung kanilang mga anak sa Pilipinas, ibang pamilya yung inaalagaan nila.
So yung kinikita nila dyan, Admar, pera nila yan. At dahil yan ay kanilang pera, they have all the right, no, to use that money however they want it. And if they want to use that money as a form of protest to what is going on in the Philippines, then by all means, they could do that. No? And nobody can stop them. Di ba? Nobody can stop them. Pwede nilang gawin yan. Kaya nga sinasabi ko nga kanina, imbis nga na 1 week yan, gawin nila yan na weekly rotating na zero remittance weeks hanggat hindi napapauwi si dating Pangulong Duterte, Admar. Pera nila yan, hindi yan pera ng mga taong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya they have all the right to, in terms of how they want to use that money. Meron ulit tayo na ipapakita na figure, Doc. Ito naman, kung kaya pa nating ma-zoom yan. Okay. Yan naman ang pagkakahati-hati kung saan galing yung cash remittances, no? Pag medyo maliit po, babanggitin ko na lang. Mula January to December 2024, ang may pinakamalaki po na percentage kung saan galing po yung cash remittances, ito po ay galing mismo sa Bureau or Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. 40.6% galing sa Estados Unidos, Singapore 7.2%, Saudi Arabia 6.4%, Japan 4.9%, United Kingdom 4.7%, sa United Arab Emirates 4.4%, sa Canada 3.6%, sa Qatar 2.8%, Taiwan 2.7%, Korea, Republic of Korea 2.5%. Yung others naman siguro accumulated na ito mula sa iba't ibang mga bansa ay 20.1%. Bakit mas malaki dito yung sa US, Doc? Ito ba ay dahil mas marami yung mga Pilipino dito, yung community, or dahil sa halaga ng kanilang pera kontra peso na mas malaki yung total na halaga ng naipapadalang cash remittances? So Admar, that is driven by two factors. Number one is yung volume ng OFWs that are in the United States. So marami yan. Marami tayong mga overseas Filipino workers sa US. Ikalawa is yung nature ng kanilang mga trabaho. So ibig sabihin, marami sa ating mga OFW na nasa US, ay medyo malaki yung sahod nila kumpara dun sa mga OFW sa halimbawa na nasa Hong Kong while doing the same amount of work. Ano ibig kong sabihin? Bigyan kita ng example, Admar. So marami sa ating mga kababayan na natatrabaho, Admar, sa hospitality sector, sa mga hotel. So sa mga hotel sa Estados Unidos, mas malaki yung hourly na sahod nila kaya halimbawa kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang hotel sa South Korea. So you're doing the same work, pero sa Estados Unidos, mas malaki yung sahod. So that is also driving the amount of remittances that is being sent. So dalawang factor. Susuma ko lang, suma total natin. Una is yung dami ng OFWs, and ikalawa yung laki ng sahod na natatanggap nila. So that is the one that is driving kung bakit malaki ang share ng remittances na nanggagaling sa Estados Unidos. And traditionally, Admar, the US has been our biggest source of remittances, traditionally. Hindi siya by currency rin. Tama ba? Kasi ano na yan share na yan. So that is all expressed in dollars na yan. So kumbaga 40+% nanggagaling sa Estados Unidos. That is the total. Total na yan in dollars na yan. Kinonvert na yan, Admar, into dollars. So malaki talaga ang nanggagaling sa US. Counted pa ba rito basta nagpadala kahit na hindi Filipino? Halimbawa, meron kang jowa na AFAM. Counted pa ba yan? Binibilang counted ba yan? Yun. Okay. So hindi lang ito... Counted yun. Kasi as long as dumaan yung pera, Admar, sa Bangko Sentral, and that is recorded as a remittance. Bigyan tayo sa example. Supposing meron kang APAM na jowa, nasa US or nasa, let's say, nasa France o nasa Europa, and gumagamit ng cellphone, yung mga app, di ba, Adma, pwede ka na magpadala ng remittances ngayon sa app lang. So, nagpadala. Yan, pumapasok yan sa Bangko Sentral. Ang issue dito, Adma, reading, is not much of who is sending the money, but actually who is receiving the money.
So kapag yung pera pumasok at natanggap ng isang Pilipino at dumaan dun sa formal channels na nabanggit natin kanina, madidetect yan ng Bangko Sentral and that will be counted as a remittance. No? So ang issue dito is who is receiving. Diba? So kung Pilipino yung tumatanggap galing abroad, that is a remittances going to the Philippines. So that is counted as remittances inflow. Kasi may remittances outflow din, Admar. Alam mo ba sa Pilipinas, may mga nagpapadala din ng remittances outside galing Pilipinas papuntang abroad. Meron din doon. Pero hindi ganun kalaki yun. So meron tayong tinatawag na inflow at meron din tayong tinatawag, Admar, na outflow. Tsaka may mga balita ito, nagtatanong, may nagsasabi daw na pwede silang makasuhan pag hindi nagpadala ng remittance. Meron bang ganon? Sabi ko nga, okay, pera so nila yan. Actually meron. Meron. Mahigit na discuss natin, Admar, yan, no? Merong, i-google ko ng mabilis lang kung anong executive order yun eh. Pag hindi ka nung nagpadala. panahon ni Marcos Sr., yes, ito, Admar, i-google mo to, no? Executive Order 857. Ito ay nilagdaan ni Marcos Sr. noong December 13, 1982. Ang title nito, Admar, this is an executive order governing the remittances or remittance to the Philippines of foreign exchange earnings of Filipino workers abroad and for other purposes. Ang sabi dito, kung i-search mo pa sa ibaba, sinasabi dito, contract workers, Section 9, contract workers who fail to comply with the requirements of this order shall be suspended or excluded from the list of eligible workers for overseas employment. In cases of subsequent violations, he shall be repatriated from the job site at the expense of the employer or at his expense as the case may be. At kung titingnan mo dito, Admar, ano ba yung sinasabi nito sa Section 2? Lahat ng mga OFW kailangan magpadala ng 70% ng kanilang sahod. Kung ikaw ay isang seaman or marino, 70% ng iyong sahod padadala mo sa Pilipinas. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa construction, 70%. Kung ikaw ay doctor, engineer, teacher, at kung ano pa mang profession, 70%. Kung ikaw ay domestic helper, 50%. So itong executive order na to, Admar, it exists. Hindi ito, hindi ko baga... Hindi pa na-repeal to? Hindi pa na binawi ito? Ito nga yung paliliwanag ko dyan. Nag-i-exist pa rin yan. Kaya lang nangyari nung 1986, lahat ng mga naging executive order ni Pangulong Marcos Sr. nanalify na yun. Kasi nga ibang gobyerno, panahon pa ng diktadorya yun. Tsaka tandaan nyo yung konteksto niyan, mga kababayan. Noong 1983, kailangan ng ating bansa ng foreign exchange, ng dollars, halimbawa, kasi nga nalimasan na ng pera ang Bangko Sentral. Kaya inobliga. Tatay ni Marcos Jr., di ba? So ang ginawa nila dyan, pinwersa nila ngayon yung mga OCWs pa nung araw at marantawag dyan overseas contract workers. Pinwersa nila yan na mag-send ng remittances pabalik ng Pilipinas para magkaroon tayo uli ng reserves. No? Ganyang ka-evil, ganyang kasama yung rehime ng tatay ni Marcos Jr. Sipin mo po, pwersahin yung mga OFW, 70% ng kanilang sahod, ibalik sa Pilipinas. No? So nung naupo si Cory Aquino onwards, yung executive order na yan was never implemented. However, for some reason, it still exists in the books, no? Nandyan pa rin yan, but it has never been implemented. Kaya yung mga nagkakalat sa social media, Almar, no, ng mga sinasabi na, kapag ka hindi ka nagpadala or hindi ka, kumbaga, sumunod ka dyan sa zero remittance week na yan, you can be made liable under this executive order. Well, the news for you is, itong executive order na to has never really been implemented. No? So hindi yan. And by the way, I suggest if there's a lawyer listening out there, itong executive order na to, pagka in-implement nila to, you can always go to the Supreme Court to have this declared as unconstitutional, Admar. Kasi yun nga, 'di ba, bago makalabas nga ng bansa, ang dami ng binabayarang tax. Pati ba yung pinadalhan, tax-free ba yan lahat, no? Pati yung pinadalhan, hindi siya obligado na maghain din ng income tax. Kasi ganito kasi yan tama ka diyan, Admar, no? Kasi yan hindi naman siya na-declare as
kumbaga income eh. Mm. Pero ang system diyan, Admar, ang tawag kasi sa remittances non-labor income 'yan. So kumbaga yan ay natatanggap mo pero hindi mo yan pinagtrabahuhan. So technically sa Pilipinas, ang tinataksa natin sa income tax natin, yung general principle niya, you have to pay taxes doon sa income na pinagtrabahuhan mo. So sa kaso na yan, binigay yan sa'yo, pinadala yan sa'yo, kumbaga hindi natataksan. Bagamat, meron tayong consumption taxes, Admar, di ba? So meron tayong VAT, meron pa nga expanded VAT. So yan natataksan through consumption. No? Mm-hmm. Pero as an income, hindi yan natataksan. So baka gawin nila dyan is pag tumatanggap ka ng remittances, matataksan yan. I think that is a really bad idea kasi nga, unang-una, hindi naman din ganun kalaki yung mga dumapasok na pera. Ikalawa, mapupunta lang sa grabbing corruption yung collection ng pera. Alam naman natin ang gobyerno natin corrupt. So ang mangyayari niyan, nakawin lang yung pera. Why not just give it to the OFW families and let them have the freedom to use it however they want? Diba? So, and ganyan naman ang nakagista natin ever since, Admar. Mm-mm. Okay. Siguro bilang panghuli na lamang po, Doc. Kasi puro na lang patungkol sa banat or sa politika na yung mga napag-uusapan na ngayon. Makakabawi pa ba tayo in terms sa ating ekonomiya natin? Kasi maraming nagsasabi na dahil nga dito, yung pagsabog pa lang doon sa impeachment, doon sa mga panggigipit sa mga Duterte, kumbaga nakita na ito sa international community. Ngayon, pinakulong ang dating Pangulo, may yung mga kababayan natin lumabas na sa kalsada, nagpapahayag, meron na naman bukas sa kanyang kaarawan. Ito ba ay magiging appealing sa mata ng mga investor or bawas pogi points na ito lalo sa Pilipinas? Kasama na yung hindi stable na mga pulisiya at pabago-bago at walang paninindigan po, Doc. Kasi alam mo, Admar, ang mga foreign investors, they're looking for stability. So they're looking for stability in terms of policy. Makita natin yung pulisiya ng Marcos Jr. paiba-iba, pabale-balentong yung policy. Hindi yan maganda from the point of view of foreign investor. Ikalawa is yung aside from stability in policy, meron din tayong tinatawag na political stability. So yun nangyayari ngayon sa pagdakip kay Pangulong Duterte papuntang The Hague, yung kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung pagkagaya niya ngayon, even these pronouncements going after OFWs, all of these creates uncertainty not just in our government but in our economy in general. So itong dalawang ito, these all contribute to the level of uncertainty sa ating ekonomiya, which in turn affects yung ating mga foreign investment na pumapasok sa ating bansa. In fact, Admar, kung mababasa ninyo yung headline ng Business World today, nakita ko yung headline niya. Sinasabi nila doon na yung Moody's, which is isa sa mga pinakamalaking credit rating agency sa buong mundo, ay dinowngrade, Admar, yung paglago ng ating ekonomiya to less than 6%. So ibig sabihin, itong taon na to, itong 2025, magiging mas mababa sa 6% yung paglago ng ating ekonomiya. Ang target ng ating gobyerno sa paglago nasa somewhere between 6 to 8%. Nakita na ng mga credit rating agencies at mga think tank na mas mababa dyan, mas mababa sa target na naman. Kasi noong nakaraan taon, Admar, mas mababa pa rin sa target yung ating inilago ng ating ekonomiya. So ganun din naman yung mangyayari sa ngayon. Kaya given the political development sa ating bansa, I am very less optimistic in terms of sa magiging lagay ng ating ekonomiya sa darating. Itong taon na to ng 2025, at nandyan pa pala yung impeachment, Admar, yung impeachment na ngayon ngayon magsisimula yan ng July, tapos yung hearing ni Pangulong Duterte sa September. So makikita natin lahat ito, makaka-contribute ito sa level of uncertainty sa ating bansa, Admar. So this definitely will have an impact in our economy over the medium term, Admar. Mm-hmm.
Maraming salamat po, Doc, sa inyo pong oras at panahon ngayong hapon dito sa Pilipinas. Ano na ngayon dyan eh? 10 oras na ng gabi. Now it's today is already May 27, but it's 1:41 ng umaga. Naku po. Oo, matulog na tayo, Doc. Oras na para matulog. Maraming salamat po, Doc, sa inyong oras. Ulitin po, ingat po kayo.